Kakapasok lang, grabe to. Dilawan at Marcos loyalists nagpanik na. Risa umami na. Junior shock dito. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Update Pinas News. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Update Pinas News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Pag-uusapan, itong si Senator Hontiveros, meron po siyang interview sa TV5. Siyempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Donmar TV. Siyempre, huwag niyo kalimutang suportahan ang channel ni Donmar TV. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyo kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Donmar TV. Ipagpatuloy natin. 5, no? Na inamin niya mismo na mahirap raw talunin itong si Vice President Inday Sara Duterte. Bakit kaya mahirap talunin itong si Vice President, 'di ba? Parang inamin niyo na, Hontiveros, na desperado na kayo kaya pala kayo nakipagkaalyado sa administrasyong Marcos ngayon kasi ang hirap talunin ni VP Sara. Pero bago ang lahat, guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video natin para, guys, kakalat ito sa taong bayan at sa mga first time na nanood dito ay makaparticipate sila, no? Importante na mag-share tayo, like dito sa video na ito para naman, guys, ay mabasa ko yung mga comment ninyo, okay? At sa mga first time dito sa aking channel, kung first time yung nanood dito at nagustuhan nyo ang ating talakayan, yung ating banatan, ay mag-subscribe na rin kayo, para updated kayo lagi sa ating mga trending na balita. Ang subscription po ay walang bayad yan, libre lang yan, okay? So, paldo na kayo dito. Ito, yung interview niya, panoorin natin, at magre-react tayo dito. Nandun po ba yung talagang pagkilala na mahirap talunin ang isang Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028? So, ayon ako kay Sen Frank. As of today, siya talaga ang pinakamalakas na kandidato. Buti alam mo. So, inamin niya, as of today, si VP Sara ang pinakamalakas na kandidato. Ayan, oo nga naman. Inamin na ni Honti na si VP Sara ang siyang pinakamalakas na kandidato sa 2028. Buti naman alam mo talaga. Kasi sa totoo lang, kaya kayo nagkakaganyan. Kaya gustong-gusto nyo talaga siyang ma-impeach. Dahil alam nyo naman sa sarili nyo na siya talaga ang pinakamalakas nyong kalaban. Diba? Siyempre, ano bang gagawin nyo para yung kalaban nyo ay hindi nyo makalaban kung alam nyong malakas? Kung alam nyong impeachment ng kasagutan, ganun yung gagawin nyo. Diba? So parang inaamin nyo na rin. Parang yung pag-amin na yan. Yung pag-amin na yan. Parang yan na yung pinakasagot sa lahat ng mga ginagawa nyong movement. Di ba? Talaga hindi nyo talaga kaya. Hontiveros, kung ikaw tunay ka na may malasakit sa taong bayan, dapat respetuhin mo yun. Yun ang point ko. Bakit mo pilitan yung sarili mo na kalabanin mo si VP Sara sa 2028 na alam mo namang talo ka? Alam mo na ayaw ka ng taong bayan. Hindi kasi ganito yan, Sir Donmar. Kaya pinipilit niyang komandidato. Siyempre, ang hinihintay ng mga yan, yung impeachment ni VP Sara. Diba? Siyempre, mag-aano sila, kakandidato ko. Di ba? Kakandidato ako, gusto kong kumandidato bilang presidente. Tsaka yung sinasabi lang kay VP Sara na si VP Sara matatalo kapag sila nagsanib-sanib, nagsama-sama, ganito. Pampalakas lang ng loob nila yun. Pero sa totoo lang talaga, hindi nila kaya. Kaya nga kailangan magsama-sama pa sila eh. Di ba? Kaya kung tutuusin, yung mga ginagawa nilang yan, huling-huli na natin kung ano yan eh. Di ba? Huli na natin kung ano yan. Kung trust ang taong bayan sa iyo, isinusuka ka ng taong bayan, bakit may ipagpilitan na alam mong talo ka na kay VP Sara? Kasi nga, baka mamaya ma-impeach si VP Sara. Di wala na silang kalaban. Iniisip niya siguro kung kakandidato siya bilang presidente sa 2028 tapos wala na si Sara Duterte na impeach.
O, edi, baka sakaling manalo siya, makachamba. Kumbaga sa karera, bugaw siyang lumabas, feeling niya, dihado siya. Lalabas siya. Diba? Kumbaga, tatalunin niya yung Llamado. Kaya nga sinasabi ko kung kayo kumpiyansa kayo sa sarili nyo na mananalo kayo sa eleksyon pagdating sa 2028, kapag nawala si BP Sara na impeach nyo, malabo pa rin yan. Kasi syempre, hindi naman papayag yung mga Duterte ng ganun-ganun lang. Merong ipanglalaban yan. No, bukod kay BP Sara, merong nakareserba yan. 'Di ba? Pero kapag si BP Sara, talaga kita mo, pag si BP Sara, nakalusot sa impeachment yan. Kapag nakalusot sa impeachment yan, kita mo. Baka mag-atrasan yan. Hindi tatakbo yan. Kasi alam naman nila sa sarili nila, hindi sila mananalo sino lang ba malakas na gusto tumakbo bilang presidente? Si Remulla. Si John Vic. Doon, bilib ako sa fighting spirit nun. Kaming taong bayan, gusto namin si BP Sara. Basta lang kay gusto namin si BP Sara, hindi naman yun ganun. Ginusto namin si BP Sara kasi nakikita namin ang kanyang serbisyo ay talagang matapang, tunay, at siya lamang ang nakakaintindi sa aming mga mahihirap. Hindi lang sa mga mahihirap. Lahat na siguro ng mayaman o middle class, maganda po ang ipinakita ni BP Sara. Hindi siya plastic. Kaya nga nakakatawa ngayon sa nangyayari. Di ba nag-declare si BP Sara na tatakbo siya bilang presidente sa 2028. Di ba? Pero itong mga to, nagdedeklara na tatakbo sa 2028. Si Hontiveros nagdeklara. No, gusto niya tumakbo sa 2028. Open siya sa posisyon ng pagiging presidente kapag siya tatakbo. Open siya. Pwede siya tumakbo. Si Lenny, may bali-balita na patatakbuhin. Di ba? Si John Vic, tatakbo daw, presidente. Alam mo yung mga yan, wala tayong naririnig na against sa mga sinasabi tungkol sa kanila. Tahimik lang. Wala ka naririnig na kahit na ganyan na, ang kapal naman ng mukha mo, ganito, tatakbo ka, di ka naman ganito, ganyan, ikaw, kurap ka, wala ka naman naririnig na ganun. Pero si BP Sara nung nagdeklara na tatakbo, ayan na, nagpa-interview na ang mga hinayupak. Totoo lang. Unang-una dyan, si Gadon kita mo si Gadon. Hindi daw mananalo si Sara Duterte. Mahina daw. Pinapatunayan niya talaga sa sarili niya. Eto si Gadon to, isa din to Malamang ko, pag nanalo si Sara Duterte, makikita mo to. Baka hindi mo na makita pala sa Pilipinas Makita mo, mga ibang bansa na yan Isinusulong na kailangan po tayong magkaroon ng malinis na governance. Alam naman natin anong nangyari ngayon sa Administrasyong Marcos. Sobrang dumi ang gobyerno ni Marcos. Ang daming laganap na korupsyon. Ang daming magnanakaw na government officials, ma-congressman mayan. Di sa totoo lang, ang daming administrasyon na dumaan talaga, pero ito talaga yung pinakamaraming issue. Di ba? Di ba? Naniniwala kami na si BP Sara lang po ang makatigil ng korupsyon na yan. Kasi itong bangag na administrasyon na ito, hindi niya kayang pigilan yung korupsyon na yan. Kasi isa na rin sa mga kaalyado nila ang nagsabi na mismo ang presidente ay nagnakaw rin. Ang asawa nagnakaw rin. Ang anak nagnakaw rin. Ang pinsan nagnakaw rin. Di umano, ang sabi ng kaalyado nilang si Saldico. So, whether it's true or not, syempre, masisira talaga ang trust namin dito sa pamilyang ito. Tapos ikaw, makipag-align ka sa administrasyon, mas lalo kang matatalo. Di ba? Hindi, tsaka ito, alam naman natin to si Risa, dilawan to Di ba? Ako, bilib ako sa prinsipyo ng mga dilawan, Sabi ko, tindi nito, talagang hindi kumakain ng suka tong mga to. Kapag niluwa talaga nila, niluwa. Talagang kalaban talaga nila yung mga Marcos. 'Di ba? Di ba? Pero nung pero nung nanalo si PBBM, tapos nawala si BP Sara, mga nagsiepal sa administrasyon tong mga to. Biglang mga nagsisidikitan. Tapos gusto pang kuning katag team.
Gusto pa nilang mag-join force, maki-join force. 'Di ba? O di ba kala ko ba malaki ang atraso ng mga Marcos sa mga dilawan? Kala ko ba parang walang kapatawaran ang ginawa sa inyo? Bakit parang ganyan? Kinakain niyo yung sarili niyo suka. Kadiri yun, ha? Nawalan kayo ng prinsipyo dahil sa politika. Grabe. Ay. Ituhin nyo, Hontiveros, kung sino ang gusto naming maging presidente. Yan ang point namin. Huwag mo nang pilitan yung sarili mo na talunin mo si VP Sara. Yeah. Respect the sacred decision of the Filipino people, di ba? Yes. Mamaya may ipapakita ako sa inyo na dahil dito, no, meron ng mga kakamping na mga nagagalit sa kanya. May video ako ipapakita mamaya na naggalit na rin sa mga kainsuka na ginagawa nila. Okay na mo, kahit kakamping, nagagalit na. Kinakain nila ang sarili nilang sinuka eh. Di ba? Ito pa. Panoorin pa natin. So, kung pipili kami ng kandidato sa hanay namin at mag-unite kami sa kanya, Imagine that one. Mag-unite kami sa kanya. Talagang Pinatutungkulan niya dyan si Marcos. Talagang talagang buo na yung desisyon niya, no? Parang binaba niyo yung level ng pagiging dilawan niyo. So, nasaan na yung pinaglalaban niyo bilang dilawang kayo? Nasaan na yun? Wala na. 'Di ba? Yung niyo, yung reputasyon niyo, sinira niyo. Yung dignidad niyo, sinira niyo. Nasaan na yung pinaglalaban niyo? 'Di ba? Mas mabuti pa si Attorney Guanzon eh. Talagang pinanindigan niya talaga na hindi siya maka-Marcos talaga. Hindi siya talaga, kontra talaga siya sa mga Marcos. Oh. Talagang pinanindigan. Yun ang may paninindigan talaga. Ito, kayo. Dahil sa gusto nyo kasing makabalik sa kapangyarihan. Alam naman natin yan, lahat yan ay puro politika lamang. No? Gumagawa kayo ng paraan para kayo ay makabalik sa politika at hindi kayo makabitaw. 'Di ba? Siyempre, kanino ba kayo kakampi? Siyempre sa makinarya, sa alam nyong mananalo kayo. Ay, sa alam nyong mananalo, yung mananalo question mark yun. Kasi sa totoo lang, hindi kayo kakampi talaga sa mga Duterte. Kasi alam nyo, meron kayong gusto na ayaw ng mga Duterte. 'Di ba? Hindi kayo magiging spoiled sa mga Duterte. Kita nyo ngayon, yung mga gusto nyo na gagawa nyo, nagiging spoiled kayo. Kaya gusto nyo yung ganun, yung nagiging spoiled kayo. 'Di ba? Kaya parang tinatanggap nyo na lahat. Makipag-unite raw sila. Grabe sa. Ganyan sila. Ganyan talaga sila ka-desperado at galit sa mga Duterte. kailangan maging kasing lakas nung kandidatong iyon at kalaunan maging mas malakas sa kandidatong iyon. Wala. Parang ang iniisip mo naman, parang sobrang hina nyo naman. So parang inamin mo sa sarili mo, kailangan pa ba na magtandem ang administrasyon, ang dilawan, etc., para matalo nyo ang isang Sara Duterte lang ng ganun-ganun lang? 'Di ba? Inamin mo na talagang hindi ako mananalo bilang presidente, wala akong tsansa. Kahit sino sa mga dilawan ng tumakbo, walang mananalong presidente kay BP Sara, yun. Kasi yung impeachment kay BP Sara, 50-50 na. So eto na naman, may bago na naman kayong plano. Ang mag-join force, magsanib-sanib puwersa. Sa tingin nyo ba, kapag kayo ay nagsanib puwersa, mas malakas pa rin kayo? Makakabuo pa ba kayo ng 31 million? 'Di ba? Maipapanalo nyo ba yung pinakatatakbong presidente sa inyo, yung itutulak nyo? Sa totoo lang, madami pong naiinis sa inyo. Marami ding nadidismaya sa administrasyon. Sa tingin nyo ba, may pag-asa kayong manalo kung ganun ang nangyayari? Tapos kay BP Sara, puro positive vibes ang lumalabas. Magaganda. Yung tiwala ng tao ay napakataas sa kanya. Matatalo nyo ba yun? Si BP Sara kasi kakampi ang taong bayan. Kayong mga nasa posisyon, kayo ang nagkakampihan lang. Pero wala sa side ang taong bayan. Kung merong taong bayan kumakampi sa inyo, yun ay yung mga mangilan-ngilan yung sumusuporta sa inyo.
Hindi katulad kay Sara Duterte. Hindi gaanong nagsasalita, wala gaanong ginagawa, na hindi yung gaanong ginagawa na sinasabi ko na wala siyang ginagawa sa Pilipinas. Hindi. Tipong hindi siya katulad nyo na masyado kayong agresibo sa politika. 'Di ba? Na maaga pa yung 2028. Hindi siya ganoon. Kumbaga ngayon lang talaga siya nagdeklara na. Total, nagdeklara na kayo lahat eh. Kulatan na lang mangyayari. Takutan na lang. Tinatakot nyo siya eh. Di tatakutin din niya kayo. Ganun yan. Mo Hintiveros, dahil dyan, no, ang daming mga kakamping na dismayado. Napapatunayan ng mga kakamping na talagang wala kayong prinsipyo. Wala kayong prinsipyo. Sinabi niyo pa, never again to Marcos, magnanakaw. Yan ang sabi ng mga, ninyo, mga kulto ninyo noon. Di ba? Yan ang Hindi na sabi never again, together again. na. Pero ngayon, makig-unite na. Oh, sis. Diba? Prinsipyo ba yan ng matino na senador? Ewan ko na lang. Kung ngayon ang eleksyon, VP Sara for President, and since wala pa kayong candidate, opposition na lang. Kung sino man Opposition, yung oo. bakit mas dapat kayo ang piliin over her? Ano ang meron, inilalatag ngayon ng opposition, maipapangako ng opposition sa sambayan ng Pilipino? I think yung maipapangako ng isang united opposition candidate is something new, something better. So, hindi So, meaning, ibig mong sabihin, kung ikaw yung ibotong presidente, something new ka? Something new daw, something new. Oo. Something new. Ano ba yung something new na sinasabi niya? Something new. Lalong walang kikilos. Yun, new talaga. New. Sko naman. Something better? Are you sure? Sa tingin nyo ba, kung itatakbong presidente, sa May election 2028, ang init-init ng araw, no? O kaya mahaba ang pila, di ba? Mahaba ang pila. Pipila ako para sa'yo, hindi na. Kasi ikaw lang iboboto ko. Kahit mangako ka ng something new, ilang beses ka nang ngatang nagsasalita ng mga pangakong magaganda, ano bang nangyari? Meron ba? Sa Senado pa lang. Kasi ako, tinitignan ko sa Senado kung sino talaga yung may paninindigan at may ginagawa. Ang tagal nyo na po sa Senado, pero wala pa akong nababalitaan na talagang pumutok ang isang honti na may ginawa sa Senado na napakatindi, na nakatulong sa taong bayan. Ano lang yung ginagawa mo? Pareho lang po kayo ni Trillanes. Wala kayong ginawa, kundi banatan ng banatan ng banatan ng banatan ng banatan ng mga Duterte paulit-ulit. Halos maubos matapos ang termino nyo sa kakabanat sa mga Duterte. Hindi na natapos. So ano ang dahilan namin para iboto namin kayo? Something new? Something new na ibibintang nyo sa mga Duterte kapag kayo ang naging presidente? Something new na kaso na pwede nyong ipatong sa mga Duterte na naman? Yun ba yung something new? Are you sure na mas better ka pa kay VP Sara? Ano bang nagawa mong batas? Ano bang nagawa? Ika nga, sabi ni Tatay Digong, di ba? Nagawa niya Duterte law. Kasi puro sila Duterte. Kung nagkaharap kayo, hindi ka naging mayor. Hindi ka naging presidente, Hontiveros, kaya hindi mo maintindihan ang problema ng Pilipinas. Yes. Di ba? Oh. Tapos may lakas ng loob ka pang sasabihin na something better ka kay VP Sara. Yak! Pweh! Alam ko isa to sa mga kumontra ata eh. Isa ata to sa mga kumontra na parang bigyan. Ewan ko lang ha, correct me if I'm wrong ha. Kung isa siya sa mga kumontra sa pagbibigay ng ayuda, yung pera sa mga tao nung panahon ng pandemic ni Tatay Digong. Diba? Ewan ko ha, correct me if I'm wrong, mga katunay. ulit sa isang nakaraan na nasubukan na natin, kundi something different and better. Kasi dapat naman Something different. and Nasubukan better. ka na rin naman namin. Senador ka pa lang, nasusubukan ka na namin. Diba? Tingnan nyo ha. Tinanong siya ng itong news anchor na ano ang ikabubuga mo na ikaw
na ikaw yung karapat-dapat iboto na sa isang kontra ng number 1 na VP Sara? Why do the people will realize na ikaw yung dapat iboto? Sabi niya, something different lang. Wala ka man lang sasabihin na kung ako ang maging pangulo, ito yung gagawin ko, ito yung... Sige, Wala naman kasi siyang gagawin talaga kaya hindi siya makapagsalita. Kasi talagang ang gagawin niya lang kung paano niya mapapaalis ang mga Duterte sa Pilipinas. Yun lang yun. Pustahan tayo. Kung nanalong presidente yan, ang unang-unang gagawin niyan, ipakulong ang mga Duterte. Yun yan. Duterte na naman yan. Sigurado yan 100%. Duterte na naman ang uunahin yan. General lang. Something different. Something better. Bago ka magsabi ng ganyan, Hontiveros, i-prove mo muna. Yung may nagawa mo na. Di ba? Ganyan naman ang hinahanap ng taong bayan eh. Ano ba yung... Oo, baga, mag-mayor ka muna. Kung sawa ka na sa pagiging senador, tumakbo kang mayor. Ngayon, kapag nanalo ka sa pagiging mayor, edi kahit papaano, siguro may asim ka pa sa mga tao. Pero kapag nag-alatrilyanes, kahit mayor, natalo pa rin, ay wala na. Kalimutan mo na yung political career talaga. Nagawa mo noon, kahit sa maliit na paraan, no? Na i-apply ko ito sa buong bansa, sa buong Pilipinas. Ganun eh. Like for example, si Tatay Digong, doon sa Davao, no? Kung maalala po natin, ilan na ang mga nagdaang presidente sa Pilipinas, sobrang talamak po ang yung droga sa Pilipinas. At dahil talamak ang droga sa Pilipinas, talagang dumarami rin ang mga krimen. Yes. Maraming mga batang inabuso. Marami pong mga ginurgor na mga inosenteng tao. Ayaw yan ni Duterte. So ang ginawa ni Duterte doon sa Davao, sinisigurado niya na safe ang Davao. Yes. Okay? So, Kaya nga may nagtagumpay pruweba si Duterte sa Davao pa lang, nakita na natin. naging safe ang Davao sa kanyang programa, sa kanyang political will. Yes. Mayor pa siya noon, ha? Ngayon, nung tinanong si Duterte na, bakit ikaw ang dapat iboto sa Pilipinas? Tinanong siya noon, ha? Si former President Duterte, ang sabi niya, kung ano yung ginawa ko sa Davao, gawin ko yan sa buong bansa. Yun. Sa Ginawa buong niya naman Philippines. talaga. Oo. Gawin niya. Kung safe ang Davao, safe ang magiging layunin ko sa pagtakbo ko sa pagiging presidente sa Pilipinas. At nagawa yun ni former President Duterte. Dati noon sa Maynila, alam mo naman, talamak ang mga snatching dyan. Dami. Ayoko na makipagtalunan. Ang dami nang nagsasabi sa akin dyan. Every time pupunta ako ng Maynila. So ikaw, Hontiveros, kung sasabihin mo na, kasi different, I will make, I'm different. I'm better. Sa anong paraan? Ayun, at ating nato ngayon ang video na nagbula kay Update Pinas News at syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Don Mar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.